Minsan nyo na bang nabasa ang karatulang basta driver, sweet lover sa mga sinasakyan yung jeep, taxi at tricycle? Araw-araw ko kasing nababasa yun sa sinasakyan kong taxi. Noong una, naswertehan ko lamang na dumaan si Manong Mario sa pinagtatrabahuhan kong bangko. Kung kaya naman mabilis akong nakauwi sa amin hanggang sa napagpasyahan naming mag-asawa na kunin na lamang siyang sundo ko dahil malapit lang naman ang tinutuluyan nila ng kanyang pamilya dito sa amin. Magmula kasi nang ma-assign si Mister sa gawing Makati ay pahirapan na ang biyahe sa tuwing hinahatid sundo niya ako mula sa trabaho. Ako nga pala si Helen, 35 anyos. Kasal na at may isang anak na nasa grade 9. Isa akong bank teller sa isang branch malapit sa Divisoria. Matao sa kinaroroonan ng bangko namin, kung kaya't masasabi kong nakakapagod ang trabaho minsan. At maliban doon, madalas talaga akong ginagabi ng uwi dahil sa mga report na ginagawa namin pagkatapos ng banking hours. Medyo lamang ng kaunti ang ganda ko kung ikukumpara sa iba. At dahil maputi ako, ay madalas akong nililingon ng mga kalalakihan. Hindi man ako masyadong nabiyayaan sa height, pero bawi naman sa makurba kong katawan na parang dalaga pa rin kung tingnan. Kapag nakasuot ako ng uniforme, ay madalas akong pagtinginan ng mga lalaki. Sabi nga ng iba, mukha raw akong masungit at seryoso sa unang tingin. Pero sa totoo lang, ay simple at palakaibigan naman akong tao. Mahal, mauna na ako. Wika ng asawa kong si Andres. Agad kong binitawan ang inaayos kong bracelet nang mapansin ang tumbler sa ibabaw ng mesa. Sabi na nga ba't may maiiwan na naman si Andres dahil nagmamadali itong umalis para makaiwas sa matinding traffic. Sakto namang naabutan ko pa siya sa may pintuan. Mag-ingat ka sa biyahe, sabi ko at saka inabot sa kanya ang hawak kong tumbler. Ngumiti naman ang aking asawa bago nagpasalamat. Ikaw din, wala pa ba si Mario? Wala pa nga pero ayos lang, hindi pa naman ako late Tumango naman siya habang nananatiling nakatingin pa rin sa akin. May problema ba? Tanong ko nang mapansing napabuntong hininga to na para bang may problemang iniisip. Wala naman. Ramdam kong parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya lang magawa. Hindi ko maintindihan pero kita ko sa mga mata ng mister kong parang may bumabagabag sa isipan niya. 7 a.m. naman nang dumating si Mario. Ilang beses pa itong humingi ng sorry sa akin dahil nahuli raw siya ng ilang minuto. Dala ng mga estudyante nitong parang pagong sa bagal kong kumilos. Huwag kang mag-alala Mario. Naiintindihan ko naman ang hirap ng may batang iniintindi bago pumasok sa trabaho. Sa pagkakaalam ko kasi, hindi naman nagkakalayo ang edad naming dalawa. Mas maaga lang itong nakapag-asawa kung kaya naman dalawa na ang kanilang anak habang isa pa lang ang sa amin. May itsura rin naman si Mario. Moreno at matangkad. Nahawig siya sa artistang si Jason Abalos. Ang totoo, hindi ko naman tinanong sa kanya noon ang bagay na yun dahil masyado ng personal. Pero siya naman ang kusang nagkwento sa akin habang nasa biyahe kaming dalawa. Hindi ko nga mapigilang huwag maawa sa kanya nang mabanggit ito sa aking napapadalas daw ang away nilang mag-asawa dahil kulang ang pang-araw-araw nilang budget. Maliban kasi sa nababawasan ng pang-boundary ang kinikita nito mula sa pamamasada ng taxi, ay lumalaki na rin ang gastusin ng mga bata sa eskwelahan. Kung kaya naman talagang kakapusin sila ng todo
Lalo na't ang natitirang o matitirang pera na lamang ang pagkakasyahin nito. Nag-away na naman ba kayo ng misis mo? Tanong ko nang mapansin ang ekstrang damit sa loob ng kanyang taxi. Oo kaya kailangan kong pumasada hanggang mamayang gabi. Sana swertehin at makarami ng mga pasahero. Kung hindi, tiyak init ng ulo na naman niya ang sasalubong sa akin. Lihim akong napailing sa sinabi ni Mario. Hanggang sa hindi ko na napigil ng sarili kong huwag magkomento. Hindi ba naisip ng misis mong pagod ka mula sa buong araw ng biyahe? Hindi ba't imbis na magalit, mas mabuti kung magpasalamat na lamang siya? Alam kong may nasapul akong kirot sa damdamin nito, pero imbis na matahimik, ay natawa lamang siya. Hindi naman lahat ng babae maunawain katulad mo, Helen. Yung asawa ko kasi parang pinaglihis sama ng loob, sabi pa niya. Gustuhin ko magtawanan na lang din tulad ni Mario ang problema nito, pero hindi pa rin mawala ang inis ko sa kanyang asawa. Kung ganong short sa budget, hindi ba pwedeng maghanap din siya ng mapagkakakitaan kahit konti? Marami namang paraan para makatulong. Hindi dapat isisi lahat sa asawang naghahanap buhay naman. Mas maaga pa rin ako ng 1 oras sa trabaho nang makarating kaming dalawa ni Mario. May mga tao nang naghihintay sa may gwardya kahit 9:09 pa naman ang umpisa ng banking hours. Habang nasa loob naman ang ibang mga kasamahan ko at naghahanda na para sa panibagong araw. Unang oras pa lang, pero marami ng taong naghahabol na matapos ang mga transaksyon nila ng maaga at nanatiling ganoon ang agos hanggang maghapon. Pasimple na nga akong napahilot sa aking sentido dahil maliban sa sobrang lamig ng aircon ay sadyang sinubok na naman ako ng pagkakataon. Nag-break time kasi. Naisipan kong i-check ang aking cellphone kung may message akong natanggap mula sa aking mister, pero wala naman. Sa social media ako nag-scroll saglit hanggang sa nakita ko ang nakatag na pictures sa account ng aking asawa. Mukhang may sinubukan na naman silang bagong biling equipment mula sa ibang bansa. Normal lamang ang mga pictures sa umpisa hanggang sa may nasali doong nakapagpabago ng timpla ko. Kaya naman pala hindi siya mapakali kaninang umaga dahil dumidikit na namang parang lintas sa kanya ang classmate nito noong college. Sadya pang nakayapos ang kamay nito sa braso ng asawa ko sa picture na nakita ko kanina. Imbes na kumprontahin si mister, mas pinili ko na munang palipasin ang inis na nararamdaman ko at hintayin pag-usapan na lang namin ang bagay na yun sa bahay. Minsan na kasi kaming nagkasundo, naiiwasan niyang muli akong may stress mula sa babaeng halata kong lumalandi sa kanya magmula pa noong magtrabaho ito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Helen, may problema ba? Kanina ka pa yata nakasimangot dyan, sabi ng taxi driver na si Mario. Bumaling naman ako sa kanya tsaka napailing na lamang. Kasalukuyan kasi kaming nakahinto dahil masyadong matraffic ngayong gabi. Ewan ba? Pakiramdam ko tuloy sumabay din ang bigat ng araw na ito sa bigat ng damdamin ko magmula pa kanina. Wala naman, Mario. Napagod lang siguro ako sa dami ng tao sa bangko kanina. Matamlay kong sagot. Kung hindi lang sana ganito ka-traffic, nakauwi na tayong dalawa at makakapagpahinga ka na ng maaga ngayong gabi. Napangiti na lamang ako dahil sa concern niya sa akin. Sinadya ko na nga magpa-deliver na lang ng pagkain sa bahay para makakain na ang anak ko. Hindi pwedeng hintayin niya ako kapag ganito kabigat ang traffic. Alam kong maging si Mario ay naiinip na rin sa aming biyahe. Parang lampas 1 oras na rin kasi magmula nang mapahinto kami dito.
dahil bumper to bumper talaga ang mga sasakyan na kanina pa malamang galing ng Divisoria. Tulad na rin ng sinabi nito, gusto ko na talagang makarating ng bahay. Humilata sa may sofa para makapagpahinga tsaka makapag-wash up sa banyo. Baka kasi sakaling gumaan ng konti ang pakiramdam ko sa ganoong paraan. Inakala kong magagawa ko ng makapag-relax matapos muling paandarin ni Mario ang sasakyan, pero nagkamali ako. Mahal, medyo gagabi na ako ng uwi ngayon ha. Pauwi ka na ba? Text ng asawa ko. Saglit akong natigilan nang mabasa ang chat niya at para bang may kung anong nagtulak sa aking tanungin kung magkasama ba silang dalawa ni Clarissa, yung babaeng pinaghihinalaan ko. Hinintay ko pa nga ng ilang minuto ang magiging sagot nito sa tanong ko, pero walang dumating. Huwag ka nang sumimangot dyan, Helen. Masasayang ang ganda mo, sige ka. Nakangiting sambit ni Mario na umagaw ng atensyon ko. Hindi ko man lang napansin na napahinto na naman pala ang biyahe naming dalawa dahil malayo ang narating ng isipan ko. Wala naman kami sa Makati ngayon, pero gustong lumipad doon ng mga mata ko para makita kung ano nga ba ang totoong pinagkakaabalahan ng aking mister. Muli akong napangiti sa kanya, tsaka napabuntong hininga na naman. Palagi namang talo ng malandi ang maganda, Mario. Alam kong nagtaka siya sa sinabi kong yun, pero mas pinili nitong huwag magtanong. Hanggang sa bahagya na lamang siyang natawa, tsaka muling napasulyap sa kinaroroonan ko. Ayos lang kahit traffic, basta maganda naman ang pasaherong sakay ko. Sabi niya habang nakatingin sa akin mula sa may salamin ng sasakyan. Natawa na lamang ako sa sinabi nito, hanggang sa may ideyang pumasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko munang magpahangin ngayong gabi. Gusto mo bang magkape muna, Mario? May malapit na convenience store dyan sa kanto, di ba? Bahagya siyang natigilan at napaisip. Mapapagastos ka pa kung isasama mo ko, Helen. Wag na. Hindi ko to hinayaang tumanggi dahil gusto ko rin namang kahit papaano ay mabawasan din ang mga isipin niya. Kahit sa pamamagitan lamang ng simpleng kape, makapag-relax naman kami ng kaunti. Sige na nga, mapilit ka eh. Anito tsaka pinagsikapang maialis ang sasakyan mula sa matinding trapiko. Sa isang kilalang convenience store kami dumaan ni Mario habang pinapalipas ang rush hour at hindi matapos-tapos na traffic. Kahit papaano, naging masaya naman ang takbo ng usapan naming dalawa na para bang nagkaroon ako ng totoong kaibigan at karamay sa katauhan ng isang taxi driver na dapat ay hatid sundo lamang ako mula sa trabaho. Hindi ko rin namalayan na habang tumatagal ay nahahaluan na ng konting kulitan ang usapan naming dalawa. Oo, ilang beses na nitong nabanggit kung gaano ako kaganda para sa kanya, kaya't hindi ko inaasahang babalik ang kumpiyansa ko sa sarili dahil sa mga naririnig kong papuri mula sa kanya. Kung ako sa asawa mo, hindi ako magpapadala sa ibang babae na yon. Bakit pa siya hahanap ng iba kung napakaswerte niya na sa'yo? Napamura pa to ng malakas, kaya natawa ako lalo. May Starbucks na nga, maghahanap pa siya ng 3-in-1. Aba, magaling. Mas lalo akong natawa dahil nagawa niya pang ikumpara kami sa kape at kung ano-anong nakikita niyang pagkain sa convenience store. Pero seryosong usapan, Helen. Hindi ikaw yung tipo ng babaeng ipinagpapalit. Desente kang babae, may trabaho, matalino, maganda, at isa pa, sexy. Kung wala ka lang asawa o kung wala lang akong asawa. Hindi ko sinasadyang mahuli niya akong nakatingin sa kanya habang tila parang kinikilig sa mga sinasabi nito. Bahagya tuloy kaming binalot ng matagal na katahimikan
hanggang sa hindi na nito natapos ang dapat ay sasabihin niya sa akin. Basta't sinimsim lang nito ang kapeng nasa harapan na para bang tinatansya kung humupa na ang kakaibang tensyon na dumaloy sa pagitan naming dalawa. Sa puntong yun, alam ko sa isang pahiwatig ko lang ay maaaring magbago ang lahat. Ang dating driver na taga-sundo at hatid ko lang ay maaaring maging magsilbing asawa ko pansamantala para subukan ang sinasabi nilang bawal. Balik na tayo. Iyon na lamang ang nasabi ko kay Mario hanggang sa muli naming marating ang taxi nito. Pero habang nasa biyahe kami, imbis na lamigin sa aircon ng taxi, ay tila parang sinisindihan ng apoy ang pakiramdam ko. Pansin ko kasing hindi na mapakali si Mario. Napapadalas ang tingin nito sa katawan ko, lalo na sa legs ko. Hinayaan kong pasadahan nito ako ng tingin mula sa may salamin ng kanyang kotse at minsay sinasadya ko pang ngumiti sa kanya, kaya mabilis nitong ibabaling ang paningin sa daan. Ngunit alam kong makukuha niya agad ang nais kong ipahiwatig kapag pinatigil ko ang taxi niya sa madilim na lugar. Sigurado ka na ba, Helen? Tumango ako sa harapan nito bilang sagot sa naging tanong niya. Hindi naman kita hahayaang dalhin ako dito kung ayoko, Mario. Sa isang madilim na sulok namin napagpasyahang kalimutan muna ang buhay na mayroon kaming dalawa. At para bigyan ang isang nakaw na sandali na dala ng sama ng loob at alab ng damdamin na kanina pa nag-uudyok sa aming dalawa. Sadyang tao lang ako. Nagiging mahina, lalo na sa pagkakataong alam kong kailangan ko ng isang aliw para makalimot sa lahat. Limitado man ang kilos namin ni Mario sa loob ng kotse nito, pero naging desperado kami. Napapikit na lang ako ng unti-unting kalasin ni Mario ang butones ng suot kong uniforme. Nang mga oras na yun, ay nakalaya kami ng bahagya mula sa pagkakataling dahilan kung bakit humanap kami ng panandaliang aliw o saya. Habang nakasandal ako sa upuan, ay walang humpay na nagpakasawa sa akin ang taxi driver. Medyo naiilang man, pero mas nangibabaw ang uhaw ng aking pagkatao. Akala ko noon ay papanawan na ako ng ulirat, lalo na nang tuluyan ng umuga ang kotse sa madilim na kanto. Para akong bumalik sa pagkadalaga at kagatlabi kong tinanggap ang lahat ng naisin sa akin ni Mario. Nang gabing yun, hinayaan kong ako naman ang maghatid kay Mario sa tinatawag nilang alapaap. At kung mayroon man kaming pinagsisisihan pagkatapos, ay pareho naman kaming handang harapin yun. At mananatili namang karanasan ang lihim sa pagitan naming dalawa. Matapos ang ilang minuto naming pagtatampisaw sa kasalanan ni Mario, ay parehas na kaming nakontento. Parehas kaming walang imik habang nasa biyahe kami pauwi. Keep the change, pre. Ganun kabilis na umatras ang sasabihin ko nang marinig ang sinabi ng aking asawa nang bayaran nito ang pamasahe ko. Matapos akong maihatid ni Mario. Sinubukan pang ibalik ni Mario ang 100 pero ayaw na talagang tanggapin ng mister ko. Lihim tuloy akong kinabahan habang sinusundan siya ng tingin dahil hindi ko inaasahang mauunahan ako nitong umuwi ng bahay. Gayong ang sabi niya ay gagabihin siya nag-uwi. Mahal, may sasabihin sana akong importanteng bagay sa iyo eh. Kaninang umaga ko pa ito iniisip. Kinakabahan ako nang marinig yun mula kay Andres, pero nilakasan ko ang aking loob. Nasagutin siya. Ano yun? Habang naghihintay, ay naisip kong siguro kakarmahin agad ako sa nangyari.
Pero huwag naman sanang humantong to sa pagkasira ng aking pamilya. Pwede namang maghanap na lang ako ng ibang trabaho para na rin sa ikakatahimik nating dalawa. Ayoko kasing mag-away na naman tayo dahil kay Clarissa. Alam ko kasing masama na naman ang loob mo kanina. Hindi ako makapaniwalang ganon ang sasabihin niya sa akin. Para kong biglang nakonsensya hanggang sa maluha na lamang ako sa aking kinauupuan. Matapos ko kasi siyang lihim na pagdudahan at pagtaksilan, ay ganito pang pag-unawa ang matatanggap ko mula sa aking asawa. Matapos ang gabing yun, ay marami akong natutunan sa buhay. Ipinangako kong hindi lamang sa aking sarili, kung hindi maging sa may taas, na hindi na ako muling magkakasala sa asawa ko. At kung darating man ang pagkakataong aaminin ko sa kanyang minsan akong nagkasala sa pagsasama naming dalawa, ay gagawin ko habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa nangyari. Ilang buwan pa ay hindi na nagpakita si Mario hanggang sa mapalitaan kong umuwi raw sila ng probinsya kasama ang mga anak niya para sundan ang naglayas nitong misis. Habang ang asawa ko naman ang naging permanente kong hatid sundo dahil nakahanap siya ng trabaho malapit lamang sa pinapasukan ko. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at maraming salamat.